punta tayo sa mga questions or sa discussions natin regarding regenerate membership and autonomy of the local church. Sige, go bro Arvin Nauna ata pa si Bro Ralph. sa questions. Namali lang po yung napindot ko po. Sige lang, brother. Alright. Thank you for the clarification. Wait lang bro, Again, I think sige pa. wala akong audio. Salita ka nga. Hello. Sound. Ayan, okay. 1, 2. Sige, Okay na. Pastat na naman para radikal. So, good evening ulit, Pas. Salamat sa natao sa pag-aaral. Ulit, salamat din mga kapatid na nakasama sa pag-aaral natin. Let me read my reflection and also the questions. So, number 1, the true Christian does not live absolutely outside the covenant community of God. A Christian will not be able to grow fully and wholly outside the church. I think napaka-fundamental na itong katuruan na hindi ka talaga lalago bilang isang Kristiyano kung nasa labas ka ng tipanan ng Diyos. Kasi yun yung sa point 2 and 3, this is what it's best exemplified here, no? That there are many sanctifying blessings found exclusively in the church, and the best church is the faithful church that you are part in. Again, brethren, we highly encourage those who are outside the covenant community of God, if you are interested to become a member of a local church. Syempre, number 1 naman talaga dyan yung ARBC. Of highest recommendation talaga. Oy, kapag malapit lang baka taga malayo. Sige. Malapit pero faithful. Yun yung point local community. And of course, ayun din yung point nun na kahit sa mga Puritans din and sa mga early church fathers, they were used by God to build His churches in order for them to influence their communities in order to grow and walk in the faith. And na-feel yung impact na yun hanggang sa yung mga Western countries na hinahangaan natin na paunlad. Dahil sa paninindigan ng mga naunang mga tao noon na manatili kay Kristo at pinagpala yung mga komunidad na kinabilangan nila. Of course, hindi naman lahat. Pero makikita natin na karamihan ng mga maunlad na bansa ngayon, ang roots talaga nila galing sa mga Kristiyanong hindi tumigil na manindigan sa salita ng Diyos sa Ebanghelyo. So, yun lang naman. Siguro, additional na lang din doon. The best scientists na mga unang panahon, the best na mga technological innovations, ang galing din sa church yung mga yun. So, let us not forget, brethren, the importance not just of the theological heritage, but of the practical and societal heritage na meron sa mga churches natin. So, yun lang naman. So, ito yung mga questions ko, Pas. More optimistic and to build the discussion. Number 1, what is the greatest blessing of being in a faithful local church? Number 2, how do we best keep one another accountable in being faithful to the covenant commitments to the church? And lastly, in what way could we encourage those who are unsure of joining our churches, yung mga local churches na meron sila? On the fence rather, Pas. Sinong naman? Ayun, thank you dun, Vin, sa mga reflections, no? Yung una, what is the greatest blessing of being in a faithful local church? I think isa sa greatest blessing ay hindi na natin, kung tayo ay nasa isang faithful local church, hindi na natin pwedeng sabihin yung sinabi ni Elijah. Sabi ni Elijah, ako na lang ang natitirang sumusunod sa iyo, Panginoon, wala nang iba, gusto ko nang mamatay. Pero ang sagot ng Panginoon kay Elijah, hindi totoo yan, I have reserved 7,000 who have not bowed their knees to Baal. So, ganun din, hindi na natin pwedeng sabihin yung sinabi ni Athanasius. Sabi niya, Athanasius contra mundum, Athanasius against the world. Parang siya na lang yung sumusunod sa Panginoon. Siya na lang yung naniniwala na Diyos si Jesus. Halos lahat hindi naniniwala na Diyos si Jesus. Now, if we are part ng isang local church, ang isa sa greatest blessing ay hindi ka mag-isa kung gusto mo sumunod sa Panginoon. Amen. Kung ang puso ng isang mananampalataya, gusto kong masunod si Jesus, siya ang aking hari, siya ang gusto kong yumuko sa kanya, gusto kong sabihin ang lahat ng sinasabi niya. Ang isang malaking blessing doon ay hindi mo makikita yung sarili mong mag-isa ka na gustong gawin yan.
Kasi pag lingon mo, marami kang kasama Mm. na gustong gawin yan. At may kagustuhan na sundin yung Panginoong Jesucristo. I think that's one of the greatest blessing na hindi mo sasabihin, mag-isa ako na lumalakad na gusto ko na si Jesus ay Panginoon. I think that's one. Blessing yun ng isang regenerate membership na pwede nating makita. Tapos number 2, how do we best keep sagutin ko muna bro, tapos comment ka na lang after 3. How do we best keep one another accountable in being faithful to the covenant commitments to the church? Ito naman by patient teaching, tapos consistent reminders. Ito sa pag-usapin ng mga covenant commitments, part ito ng inaasahan sa atin ng Panginoon na pagkakaroon ng pagpapaalalahanan sa usapin ng mga covenant commitments natin sa harapan niya. At yun yung sinabi ng Ecclesiastes Sabi niya, 2 are better than 1, better is 3 pa. Kasi kapag nanghina ka, papaalalahanan ka nung mga hindi nanghihina. Tapos kapag sila naman ang nanghina, sila naman ang paalalahanan mo na kailangan nilang gawin yung kanilang mga covenant commitments sa harapan ng Panginoon. Yun yung sabi at least ng Ecclesiastes doon sa part na yon. Number 3, in what way could we encourage those who are unsure of joining our church? Pag hindi sure na sa kanilang sa kanilang pagpapamember, kasi maraming reasons yung pwede dyan kaya kailangan ma-exhaust lahat yun, no? Yung mga reasons na yon, baka nahihiya lang, baka pwedeng kausapin, konting push lang yung pwede. Pero ang hindi pwedeng gawin ay pilitin. Yun ang hindi pwede. Hindi pwedeng i-compel in the sense ng force. Hindi dapat sabihin na kapag di ka nagpa-member, ganito. Kailangan yun kasi ang gusto natin, marka nung isang binagong puso. Kagustuhan nito na kusang loob. Merong sense ito ng voluntariness. In what way could we encourage those who are unsure? By asking them, baka meron silang wrong perception, baka ang perception nila, hindi talaga kailangan ng membership. Baka ang perception talaga nila ay okay lang yung attendance at pagiging attendee. So, maraming iba't ibang dahilan kung bakit yung isang professing Christian ay unsure pa sa pag-join ng church. Pwede meron siyang mga negative experience sa dati niyang mga natin na church. So, pwede, iba-iba yan. Pwede natin ma-encourage in such a way na malalaman kung ano yung paniniwala niya at present. Maganda rin to na nadadamay once in a while sa mga preaching. Yung mga hindi pa member, hindi naman ibig sabihin kada Sunday, kada preaching may part. Pero once in a while, ay mapaalalahanan yung mga hindi pa member na makapagpa-member at ma-address yung kanilang mga concerns. So, ayun bro, dun sa 1, 2, 3. Salamat dun sa mga kasagutan dun, Pas. Laking biyaya talaga yung syempre sa una pa lang. You're not walking in this path of Christian holiness, of Christian sanctification by yourself in an isolated manner. Kumbaga, may magkakasama. Ika nga nila bilang sundalo sa kaharian ng Diyos. Mas matibay tayo kung sama-sama talaga tayong lalakad. Salamat sa Diyos doon na andyan yung ARBC. Isa sa mga matitinding pagdating talaga sa ARBC, pas doon ko nakikita yung kahit sa kabila na pagiging, yung nasabi rin ni Deacon Marlon, imperfecto yung church natin. Pero sa kabila ng pagiging imperfecto niya, nakikita natin yung katapatan ni Kristo. Higit sa imperfecto natin. Kaya salamat sa Diyos doon. Perfection of Christ. That in our weaknesses, in our failures, God is magnified in those moments.
in those times wherein may mga malalaking dagok sa church natin, may mga malalaking pagsubok. Pero sa kabila ng lahat na yun, we see the faithfulness of God day in and day out, sustaining and maintaining the church to the kung saan man idadala ng Diyos. And ayun din, na-witness ko rin sa napakarami din mga napuntang mga churches. Of course, I can only speak in a manner for the ARB's people. Pero yung mga tanong ko kasi gusto ko kasi ma-maintain yun sa ARBC, sa iglesia natin kasi. To keep us accountable, to be faithful to our covenant commitments, to make our church grow to the best that God calls us to grow. And yun din, may-encourage din yung mga dumadala sa church natin na, yun nga, usisa sila, malaman sa kanila, bakit ayaw nila magpa-member? Hindi ba nila makita yung biyaya ni Kristo sa loob ng iglesia? Hindi ba nila makita yung biyaya ng pagiging isang kabahagi ng tipan? Yung sabok nga pa sa gentle and lowly. If Christ is the head at tayo yung katawan, kung tayo sinusukuan natin sarili natin, si Christ na ulo natin, hindi niya tayo susukuan. Yung gano'n na sense pass. Saan mo mahahanap yun, di ba? Kundi lamang sa panan ng pinabanal na komunidad ng Diyos. Christ's body, the church. So yun lang naman yun, mga additional pang reflections din, Pas, mga additional comments. Salamat sa Diyos, Pas, na tinataguyod ng Diyos yung gawain niya. Iniingatan niya yung ARBC na magpatuloy hanggang sa kung saan man naabutin, Pas. So yun lang naman, salamat. Thank you, Don Arvin, sa mga follow-up mo. Si John Titus. Yun po. Good evening po again, Pastor. Thank you po ulit sa yun po sa thank you po sa inyo and sa yung po Antipolo Reformed Baptist Church at tututo po ako dito. Ano po tawag dito? Ito po yung question ko. Kasi at least po mas naintindihan ko yung kahalagahan ng church membership po. And yun nga po yung after this discussion po. Kasi po currently while I'm a member of another church, I'm seeking or parang observing a Reformed Baptist church po and praying na if God will really allow me nga po doon na maging member or Pero ngayon, I'm still observing and praying pa po. Kasi syempre, ayoko naman maging church hopper or what. Opo. So, I know it will take time. Baka 1 or 2 years ako mag-observe. Di ko po alam. And to be honest, kagaya nga rin po ng nasabi nyo kanina, parang itong concept na to, alien to. Alien po ito sa akin kasi yun nga parang before naman or at least dito sa church na member ako ngayon, parang basta ay na regularly attending ka na okay na, parang ganun. Or basta part ka ng isang discipleship group. Yun na, ganun. So, wala na po yung mga ganitong process. Anyway, so, parang curious lang po ako to, no? Parang ito po yung question ko, what could be the practical method of applying this kind of membership? Yun nga po, yung gaya po ng process sa Antipolo Reformed Baptist Church or yung kagaya rin po sa ino-observe kong church ngayon or church polity to a large or growing congregation. Ano po ba kayo? Parang tawag doon? Paano kapag lumalaki talaga yung members nyo? Parang nililimit nyo lang po ba yung members? Tas parang ina-encourage nyo na mag-observe or mag-transfer sa ibang po ba? Parang acquainted church or let's say talagang dumadami yung members or paano nyo po kaya na-handle yun ng isang Reformed Baptist Church or at least sa church po ng Antipolo Reformed Baptist Church. Parang ganun po. Yun po. Ayan, thank you dun, John Titus. Actually, yung medyo pag-grow in numbers, hindi siya madalas na problema ng mga Reformed Baptist. Hindi siya normal na problem. Actually, ang isa sa mga normal problem ng mga Reformed Baptist. Again, normally ay yung pagiging stagnant or hindi, wala masyadong nagpapamember. At least ayun. Kaya lang ngayon sa panahon ng social media, yung sense ng information ay meron na, lalo na nung pandemic
post-pandemic, doon nagkaroon ng pagdagsa ng mga nakapag-isip-isip, nagkaroon na influence ng mga Reformed teachings, kaya sila ngayon dumarami yung mga Reformed Baptists sa Pilipinas at magandang bagay yon. Pero normally talaga hindi yun yung problema. Pero kung yun yung maging problema, yung question mo, paano siya hinahandle ng mga churches? Una, i-maintain pa rin nila yung normal na application ng membership. Same pa rin. Kailangan mag-apply siya ng membership. Kailangan may interview siya, lalo na kung walk-in. May mga ganun eh. Marami kaming member ngayon na walk-in. Kumbaga hindi namin talaga, wala kaming background, hindi namin sila kilala, wala kaming connections. Bigla na lang silang dumating sa church because of social media presence. Ayan, naghanap sila tapos nakakita sila ng malapit. Kung may kakilala, mas maganda kasi mabavouch sila eh. Katulad ni Barnabas kay Apostle Paul, na vouch niya. Ngayon, kung hindi kilala, normal process pa rin. Kilalanin siya, kakausapin siya. Ang magkakaroon na lang dito ng challenge siguro ay yung mga sa usapin ng meetings. Dahil pag dumarami na yung congregation, ang isang problema yung building, yung space kung saan sila nag-gather. Pangalawa, yung length ng meeting. At pangatlo ay yung fellowship ng mga ng bawat isa. So I think yun yung mga normal na matatamaan, ano. So pero kapag nag-growing in numbers yung church, kaya sabi ni Deacon Marlon, it's a problem pero good problem. Magandang problema siya. Alalahanin natin yung Jerusalem Church. Isang araw, biglang 3,000 yung nadagdag. Grabe. Tapos after no, may nadadagdag pa sa kanila. Acts chapter 5, mas marami pa doon yung nadagdag kaysa sa mga naunang nadagdag. Kaya sobrang bloated yung yung early church, no? Pero sa mga ganong pagkakataon, ang normal na ginagawa talaga namin, kung yung isang nag-apply for membership ay galing sa malayong lugar, ang isa sa ginagawa namin, we refer them doon sa mas malapit na mga churches. May mga mas malapit na church sa kanila, i-refer namin doon. Nga now, kung gusto talaga nila sa ARBC, walang problema. Hindi naman namin siya pipigilan, hindi naman natin pwede sabihin na bawal ka dito. Hindi pwede yon. Kailangan i-welcome pa rin siya. Pero ang unang consideration na saan yung malapit sa kanila na pwede siyang mas maging active at faithful na sa local church na yon. Kaya thankful kami nung CCRBC lumipat dito sa may Masinag. Kasi may dadaan muna. Madadaanan muna sila bago sa amin. May masasabihan kami, doon kayo sa CCRBC. Doon namin sila nire-refer. Pag galing ng Cubao, galing ng somewhere, daan sa kanila muna bago sa amin. Tapos kung may mga ibang mga churches din na malalapit, nire-refer namin doon sa mga churches na yon. So isang way din yon kapag dumadami na yung mga members ng isang local church. Tapos, isang way din yon na magkakaroon ng cooperation at mutual fellowship yung iba't at help yung iba't ibang mga local churches na hindi ito parang kakabigin mo lahat. Hindi. Ang gusto natin ay yung spiritual health ng tao at mas maganda, mas malapit sa kanila. Yun ang mas makakabuti sa kanila. Lalo na kapag may mga mag-a-arise na mga problems. Actually, isa yan sa mga raising ng problems na later on. Kapag malalayo, hard to reach na mga places. Isa yun sa mga pinapractice. Yun, Titus. Yung una, normal process pa rin. Pangalawa, recommendation sa ibang mga local churches. Without discouraging yung kanilang pagpapamember. So,
Dahil totoo naman na mahirap kapag medyo dumadami na in numbers. It's starting to be challenging. Any follow-up then? I see po, I see. Mm. Yun po, ano tawag dito. Ako po kasi experience ko talaga ngayon parang since, I mean, sa na-observe ko po, yung mga Reformed churches, parang interconnected sila, which is nakakatuwa. Kasi parang, yun nga, magkakakilala yung parang halos lahat ng Reformed churches or mga pastors, members, ganun. Yun po yung na-observe ko. Sa experience ko naman sa paghahanap naman, medyo ang hirap lang kasi nga, yun po, ako yung nag-walk-in kasi wala naman Yeah. akong kakilala kung sino yung talaga. May mga nakausap lang ako sa online and ito nga po katunayan kaya ako nalaman tong sa Antipolo Reformed Baptist Church kasi nakausap ko lang online sino ba to? Si Jeshurun. Nakausap ko lang siya tapos nirecommend niya po tong una kaso nga lang sabi ko medyo malayo. I don't know. Saan ka ba? Dati home ko po Kaintasan Isidro pero ngayon po Pasig ako ngayon. Ganun. So parang yun po, parang na-search ko before parang medyo may kalayuan, parang ilang sakay. So may trinay rin ako ibang reformer kaso yung parang 2 hours in travel ko hanggang sa ngayon may nahanap ako sa Cainta pero actually malayo pa rin talaga. Yun, medyo nahirapan lang ako. So, kaya I'm praying talaga na yun. Ayoko na kasi stick na parang floating. Parang floating kasi ako na hindi ko. Yun lang naman, syempre. Pero kung talagang magsistay ako dun sa current church ko, yun siguro, yun talaga yung ng Lord. Pero yun lang po. Anyway, na-share ko lang po. Thank you po. Yeah. Ayun, thank you, John Titus. Nag-iisip na ako ng mga malalapit si HC, yung Emmanuel, dyan na sa may Santa Lucia, around Santa Lucia. Karangalan Grace Community Church, sa may Karangalan. So, anyway, mas malapit sa Masinag din, CCRBC. Ayan, si Deacon Rico na nagsabi. Si Deacon Rico nagsabi. So, ayan. Thank you doon, John Titus. Sana mag-100 bago mag-end of the year. Grabe ka, Arvin. Pag-pray mo na natin yan. Ano naman next? Yan, sabi ni Deacon Marlon, mag-ingat din tayo na sobrang naghahanap ng perfect church bagong pa-member. There is no such thing as a perfect church. Pero merong striving church into obedience to Christ. So, ito, yung kay Charlene naman. Basahin ko, Charlene. Una, what reasons could delay or lead to rejection of a membership application despite a series of interviews? So, ayan. In relation ito sa pagkakaroon ng regenerate membership. So, una, kung ang na-delay yung application for membership o kaya na-reject, ano yung possible reasons nun? Nabanggit natin kanina na dalawa lang yung hinahanap ng isang local church kung sila'y naniniwala sa regenerate membership. Una, yung clarity ng gospel, basic gospel. Pangalawa, yung credibility ng life and faith. So, etong dalawa yon. So, kung given na assuming na faithful ito na local church, may nakita silang problem dito. Either number one, ay merong nakikitang living in sin. So, pwedeng madelay yun. O kaya, pangalawa,
hindi clear or false yung gospel na pinangahawakan. So that could be lead to rejection the membership application. It could also have magkaroon ng delay. Nung kami, yung Antipolo Reformed Baptist Church, sa pagkakaalala ko, nung nagsisimula pa lang kami, halos lahat naman ay pumasa at naging member. I think 24 yung initial members ng ARBC. Pero may isa na reject yung kanya membership application. Pero ang grounds noon ay yung gospel at yung salvation. Dahil upon series of interviews, ang lumalabas talaga, yung sinasabi ng taong yon ay kung ano lang yung gusto marinig ng mga nag-interview. Dinig namin deeper, ano talaga yung paniniwala niya. Sinabi talaga namin, wag mo sabihin kung ano yung gusto naming marinig. Sabihin mo sa amin, ano yung totoo mong pinaniniwalaan. At sinabi niya talaga na naniniwala siya na siya ay naging Christian o ang tao ay magiging Christian dahil sa pagsisimba. So, isa yun na obvious reason sa rejection ng membership application. Yung basic ng gospel na naniwala siya kapag nagsimba ka, yung pagsisimba ang kaligtasan ng isang tao. So, however, despite that, in-encourage pa rin namin siyang magsimba. And even years after, nagsisimba pa rin siya sa amin. Pero later on ay humiwalay na siya. That could happen. Now, kung hindi naman, nabanggit din natin dito kanina, di ba, ang isang church ay pwedeng maging mahigpit masyado. Pwede ring mangyari yun. Either yung isang church ay pwedeng masyado mahigpit, kaya na-delay lang sobra. Pwede silang naghahanap ng perfection. Nagkaroon din kami niyan ng isang concern sa church in terms ng personality. Magkakaiba tayo ng personality at nagkaroon ng matinding deliberation sa church dahil maraming na-offend dun sa personality. Pero it pushed through kasi hindi siya na-delay in long period of time dahil ang hinahanap ay hindi yung personality, kung hindi ano yung gospel at ano yung fruit ng gospel. Now, binanggit lang natin yun, ano? Pwede rin naman na regulation talaga ng church. Sa mga Reformed Baptist Church, normally, ang period of time kung saan nag-observe yung church ay 6 months. 6 months. Normally yun. So, nag-apply ng membership. After niya mag-apply ng membership, dadaan yung 6 na buwan, obserbahan siya. Saka ngayon magde-decide yung church after ng 6 months. Sa amin, sa ARBC, we normally, ang ginawa namin ay 3 months, 3 buwan. Pero hindi yun dogmatic na saktong 3 months. Pwedeng humaba, pwedeng umikli, depende doon sa ganon na usapin. So any follow-up doon, Charlene, sa number 1? Sige, sagutin ko mo. Ayan, okay. Sagutin ko yung number 2. In terms ng suffrage, what topics must members decide to uphold the autonomy of the local church? Ito, magiging separate topic to, but I think madadaanan siya around May or June pa sa series ng studies. 3 yung pinangahawakan ng isang local church na pinagdedesisyonan ng congregation para ma-uphold yung autonomy niya. Una ay pagtanggap ng members. Pag tumatanggap ng members, yan ay through the suffrage ng church. Hindi yan decision ni pastor. Hindi pwede na pag isang Sunday, sasabihin ko na lang, ito ng newest member natin. Hindi, kailangan lahat ng members aware na may nag-apply. Lahat ng members ay ginawa nila yung due diligence nila para kilatisin at kilalanin yung tao ngayon at
yung members din ang magboboto. Naniniwala ba sila by the standard ng scripture at leading ng Holy Spirit na yung taong yun ay dapat na kinikilala na believer. So, una, membership. Pangalawa, sa usapin ng excommunication. Pag magkakaroon na ng final step ng church discipline, ito rin ay by voting ng mga members. Hindi pwede magtiwalag ng isang member na desisyon lang ni pastor. Ito'y desisyon ng mga members ng buong church. Yun ang sinabi ng Matthew chapter 18. Hindi dapat isa lang nagdedesisyon. Ito ay desisyon ng buong church. Pangatlo na topic ay yung ordination or reception ng mga office bearers. Kapag mayroong mga mai-install sa pagiging pastor, mai-install sa pagiging deacon, ang nagde-decide niyan in terms ng recognition ay yung mga members. Sila ang nag-uusap, sila ang nagmi-meeting, sila ang kumikilatis, at sila rin yung magbobotohan. Nakikita ba nila na may qualification itong taong to, lalaking to, na pwede siyang maging pastor ng mga members. So, yun ang tatlo. In other mga areas, pwede yun na usapin na pag-usapan, pagmitingan, yes. Pwede rin naman na magbotohan din, wala rin problema. Pero ang pinaka dapat ay membership, excommunication, installation ng office bearers. Pwede, may mga ibang pwedeng pagmitingan ng church diyan. Kunyari, merong major financial decision. Pwede siya na pagbotohan, no? Although hindi siya doon sa main three. Kasi pwedeng hindi. Pero kung major financial decision talaga, pwede na pagbotohan niya ng church na gawin. Ano? So, any follow-up doon, Charlene? Pero hindi lahat pinagbobotohan. Hindi parang kada kibot ay pagbobotohan ng suffrage ng isang local church. Sa sensitive issues lang po pumapasok ang closed voting. Ang ibig sabihin, magbobotohan ng closed meeting. So, I understand it that way. Ano? Yes, normally, na kapag kunyari, issue ng church discipline, closed talaga yon na meeting. Walang, hindi yun pinapalabas. Hindi, pag nagmi-meeting yung church, una namin yung mga hindi members. Pero kapag hindi naman sensitive yung pag-uusapan ng church, okay lang kahit may mga ibang nakaka-witness, hindi siya problem. Pero pag medyo sensitive, yes. Hindi dapat kasama yung mga non-members. Hindi lang sa voting, maging sa meeting pa lang. Dapat closed meeting na yon. Closed door. Follow up, Charlene. Or comment, any comment? Ayan, sige. Si Deacon Rico. Deacon Rico, sa pagtanggap ng members, kasama po ba sa dapat i-consider yung pag-attend niya ng Lord's Day, kung tatanggapin siya or hindi sa membership? Yes. Ayan, so thank you doon, Deacon Rico. Isa yan sa mga consideration din, yung consistency ng kanilang attendance sa Lord's Day. Kasi isa yun sa mga kasama sa interview sa kanya, yung usapin ng church commitment. Dalawa kasi yun eh. Ano yung gospel at yung usapin ng commitment mo dito sa local church na gusto mong mapabilang. So isa doon na yung attendance sa Lord's Day. Now, kung yung nag-apply for membership ay absent, pwede siyang maprolong, pwede siyang matanong, pwede yun na mangyari. Maprolong, madelay, hindi naman sinabing reject agad. Lalo na kung merong mga
understandable reasons, ano. Pero yes, dapat maka-affect siya. Kung tatanggapin siya or ide-delay, made-delay. So, any comment doon, Deacon Rico? Okay. Si Guido. Hi Guido, Mata family. Number 1, maituturing po ba na kasalanan ng hindi pag-practice ng regenerate membership? Bilang isang Reformed Baptist, ito yung kinikilala natin na consistent sa New Testament. Therefore, kapag hindi consistent yung isang prinsipyo sa New Testament, ito ay yes, may tuturing natin na kasalanan. However, isa itong ecclesiastical sin. Ibig sabihin, dito kasalanan ng individual kasi merong mga kasalanan na ako lang at ang Diyos. Pero kapag ang isang church ay ginagawa nila to, lalo na kung knowingly, kasalanan talaga yun sa harapan ng Panginoon. Hinahayaan nila na magkaroon ng say, makapasok sa membership, mabigyan ng bread and wine sa Lord's Supper, yung mga hindi naman totoong believers. So, yes, I would say it's a sin na hindi mag-practice ng regenerate membership. Hindi siya isang issue na optional. Tapos yung pangalawa, ano pong treatment natin sa mga Christians na part part ng church na nag-accept loosely based lang po sa profession. Okay. Kunyari, may iba tayong makakakilala. We have friends, we have family members, na member sila ng ibang church, pero yung kinabibilangan nilang church ay lenient dun sa admission nila. Sabihin na natin, for example, member sila ng mga mega churches o kaya ng mga ibang churches na evangelical na loose yung kanilang membership. Ano yung treatment natin sa kanila? Depende yan, magkakaiba. Kung as an individual, kunyari, naalala ko palagi si Maki yung isang member namin. Tanong niya sa akin, sabi niya, Pastor, Kristiyano ba yung ka-office mate ko? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ko kilala yung office mate mo. Hindi ko naman siya kilala. Pero, kaya doon magkakaroon ng personal na dealing, no? So, ikaw nakakakilala, meron kang personal mo na evaluation. So, iba-iba yan. So, yun, personal evaluation na yun. So, bilang mga believers, meron tayo kanya-kanyang personal evaluations. Doon sa mga kakilala natin na member ng ibang mga iba-ibang mga local churches. Pwedeng sa'yo, naniniwala ako Christian siya. Pwede yung iba, hindi ako naniniwala na Christian siya. So, magkakaroon doon ng pagkakaiba. However, ito yung case lang, Guido. Sa usapin, magkaiba yung personal evaluation sa ecclesiastical evaluation. So, dito magkaiba. Pag tinanong, naniniwala ka bang Christian siya? Oo. Now, hindi porket naniniwala yung isang Christian siya, ay tatanggapin na siya ng church. That's different. Lalo na kapag galing sa mga loose membership na churches, kunyari, nag-apply sila sa ARBC, hindi sila agad-agad tatanggapin. They will go through the process. Kahit nga yung ibang mga revamp churches din na hindi natin masyado kilala, that can also happen. Although mas meron tayong favorability, medyo mas may tiwala tayo, di ba? Lalo na kung kilala natin ang mga Reformed Baptist churches. Kaya kunyari, galing sa CCRBC sila Art, sila Ann, medyo mas mabilis lang yun sa kanila. Si Malge, galing sila kala Pastor Ellie. Ayan, mga
na church. Si Jamie, asawa ni Ryan, member na siya dun sa I think Abu Dhabi na Reformed Baptist Church doon. Medyo mas mabilis yung kanilang mga process. Pero iba yung evaluation ng church kasi buong church yun kaysa dun sa individual believer lang. May ecclesiastical evaluation, meron ding individual evaluation. So, any follow-up doon, Guido? Pastor, Si Gwen? Ate Angel? si Angel po. Ate Angel, okay. Kasi yung kanina pong nabanggit niya tungkol kay Paul na parang ayaw siyang tanggapin ng mga ayaw maniwala ng members ng church dun sa conversion niya kasi nga po dahil sa known siya na kalaban. Tapos may specific person na you-mention si Barnabas na nagpatotoo siya na vinouch na personal si Paul, parang ganon. So parang doon lang po, naisip ko din yung sinasabi niyo na kailangan although hindi pwede na personal lang yung person lang yung magba-vouch. Let's say ako po mag-invite ako someone from ibang church, let's say family member ko na alam ko talaga na Christian siya. Pero kapag umattend po siya sa church, hindi siya parang syempre meron po tayong system at yung congregation po yung kung pwede ba tong mag-take ng Lord Supper o hindi. Pero ako parang sa akin, pwede ko sabihin, Christian tong kapatid ko. Pero yun nga po. Parang may contradicting po ba yun o ganun. Parang lang po. Question ko lang. Yung pag-vouch po sa personal. Yeah. Maganda yung ginawa ni Barnabas doon sa personal evaluation niya. Pero ang nangyari po doon ay kinonvince niya. So may sense po doon ng persuasion. Kung matatranslate natin siya sa mga modern, mga Reformed Baptist churches, ang makikita natin na translation sa kanya ay sa usapin ng deliberation, sa usapin ng meeting, may isa na pwede siyang mag-convince sa ibang mga members na naniniwala ako na Christian siya kasi nag-list si Barnabas. Ito yung mga nangyari sa kanya. I can vouch for him. So, yun yung isa na parang equal niya na connection sa present practices. Medyo may iba lang po yun dun sa minsanang visit lang para sa Lord's Supper. I think pag ganon, pwedeng ang usapan lang dun ay yung member saka yung pastor saka in advance na pag-uusapan. So I think medyo mas maluwag po yun yung mga once in a while visit, Lord's Supper. Medyo mas papasok na sa may mga deliberation kung mag-apply na sila for membership. At may kakilalang magva-vouch, mas better siya kasi may totoong nakakakilala sa kanya personally. Doon lang sa binanggit natin kanina na hindi kaagad dahil naniniwala isang tao na yun na yung decision ng church. Pero pwedeng yung isang tao naniniwala na Kristiyano yung isang tao, pwede niyang i-convince yung church dahil mas kilala niya yung tao in terms ng sa mga church meetings, pag mag-apply na ng membership. So ayun po, at any follow-up po doon? Malinaw naman po, Pastor. Salamat po. Thank you po, ate. Nalito talaga ako. Akala ko si Gwen or si ate. Sige. Ayan. Sige. Shirley. Alethea, may danger ba sa isang applicant na i-delay masyado yung pagpapamember niya? Paano po kung may doubt siya kung siya ba talaga ay totoong mananampalataya? Dapat po ba na sobrang confident nila bago sila magpa-member? Kaso baka mapahamak naman yung kaluluwa nila kung mapatagal ng husdo, lalo na kung mananampalataya talaga siya. Pero not mature yet.
What are your thoughts po? Dito papasok yung importance ng preaching ng assurance of salvation. Isa yun. Hindi sinasabi na kailangan maging 100% confident at mature yung isang tao bago siya magpa-member. Hindi yun yung point. At actually, sa totoo lang, kung ang isang tao, may doubt siya sa sarili niya, pero nag-apply siya for membership, tapos nag-approve yung buong church, mas lalong magkakaroon siya ng assurance of salvation. Kasi hindi lang siya nagde-decide sa sarili niya. Napakaraming believers na sa sarili niya, he can doubt his own salvation palagi. Pero dahil nagsabi yung church na, hindi, Christian ka eh. Kinikilala namin na Christian ka. Tapos binaptize siya. Proof yun ng pag-assure ng Panginoon sa kanya na siya ay isang mananampalataya. Isang sense na wini-welcome siya ng mga kapatid niya sa faith sa covenant community. So, isa yun actually yung pag-apply for membership ay pwedeng magpalakas pa nung kasiguraduhan ng kaligtasan ng isang tao na may doubt sa sarili niyang pananampalataya. So, and I agree na kapag masyadong dinelay, it can be dangerous din, no? Pag masyadong dinelay yung application for membership. Lalo na merong provision ng Lord's Supper para sa mga covenant members. Kung hindi siya member ng church, palagi lang siyang mag-observe. Nakatingin lang siya. Tinitignan niya lang na nagpa-partake ng Lord's Supper iba, tapos siya hindi. I think at kapag naranasan niya na yun, from being a non-partaker, tapos magpa-partake siya, isa yung assurance ng Diyos sa kanya, sa kanyang salvation. So, ayun, Alethea, any follow-up? Or baka may comment ka doon? Okay. Sige, any time check, 11:11. So, any question? Okay, sige. So, I think it's okay na. Next, sa Lord's Day, we will be tackling this sa church, sa Bible class natin. So, pag handaan na, mag-ready rin tayo ng mga for discussion. Tapos sa mga hindi taga-ERBC, see you next Wednesday ulit. Ang topic ay covenanting, no? Covenanting ng isang local church. Let's pray. Aming Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, sinasamba at dinadakila dahil ikaw ay totoong karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. At mapasalamat kami, O Diyos, dahil una sa biyaya mo ng kaligtasan at pangalawa sa biyaya mo ng kapatiran na may tunay na kaligtasan. Pinupuri ka po namin dahil hindi kami mag-isa sa usapin ng Kristiyanong pananampalataya. May mga kapatiran kami na sila ring mga nais, gusto na sumunod sa iyo bilang kanilang Panginoon at kanilang Diyos, kanilang Hari at tagapagligtas. Dahil dito, O Diyos, pinapasalamatan ka namin. At ganoon din sa iglesia, tulungan niyo po kami kung paano kami magkakaroon ng tapat na pagpapasakop sa iyo sa usapin ng church life. We praise you and we glorify you sa mga natutunan namin, pero tulungan niyo rin kami na ito po ay mailapat namin sa kanya-kanya naming pamumuhay kasama ng kanya-kanya rin namin ng mga simbahan. Salamat po, Panginoon, at bigyan niyo ng magandang pahinga at tulog ang mga kapatiran at sila na mga may trabaho pa, ibigay niyo ng kalakasan. Thank you po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.